Alam nyo ba, ang International Space Station o ISS ang pinakamahal na bagay na nagawa ng tao sa buong kasaysayan? Tinatayang nagkakahalaga ito ng 150 hanggang 170 bilyong dolyar. Oo, tama ang narinig nyo, bilyon-bilyon. Ang International Space Station ay isang natatanging laboratorio para sa makabagong pananaliksik na hindi kayang gawin sa gravity ng Earth at ito ay para sa kapakinabangan ng buong sangkatauhan. Isa rin itong obserbatoryo para sa pagbabago ng klima sa Earth. Isang simbolo ng pandaigdigang pagtutulungan. At magiging ating tahanan hanggang 2030. Habang papasok na ang istasyon sa ikatlong dekada ng operasyon nito, mas abala ito ngayon kaysa dati. Dito, de-develop ang mga teknolohiya para sa misyon ng tao sa buwan at Mars. Naghahanap ng bagong paraan para labanan ang sakit. At ginagamit bilang testbed para sa paggawa ng advanced materials at bagong produktong medikal sa kalawakan. Ang kinabukasan ng sangkatauhan ay isang pinalawak na koponan ng mga bansa at kumpanya na nagtutulungan para sa eksplorasyon at para sa kapakinabangan ng lahat. Ang International Space Station ay isang kritikal na hakbang sa isang malaking paglalakbay patungo sa buwan at higit pa doon. Alam nyo ba, ang Apollo program ang isa sa pinakamahal at pinaka-iconic na proyekto ng sangkatauhan? Kung pagsasamahin ng lahat ng missions nito, tinatayang umabot ito ng 257 bilyong dolyar kung i-a-adjust sa inflation. Oo, bilyon-bilyon para sa pangarap ng tao na makalakad sa buwan. Mula noong 1961 hanggang 1972, naglunsad ang NASA ng 17 Apollo missions at sa pangunguna ng Apollo 11, unang nakalakad sa buwan sina Neil Armstrong at Buzz Aldrin. Hindi lang ito simpleng paglipad sa kalawakan, nagdala rin ito ng advanced na teknolohiya, spacecraft, rockets, at eksperimento sa lunar surface. Forward. 40 feet down, 2.5. Picking up some dust. Big shadow. Ang Apollo program ay nagbukas ng pintuan para sa space exploration, nagpakita ng pagkakaisa ng agham at inobasyon, at nagpamulat sa sangkatauhan na ang imposible ay pwede. Ito ang programang nagpatunay na ang pangarap ng tao ay walang limitasyon, at naglatag ng daan para sa mga hinaharap na misyon sa Mars at iba pang planeta. Sa bawat hakbang sa buwan, nakikita natin ang tapang, dedikasyon, at ambisyon ng sangkatauhan, at hanggang ngayon, ang Apollo program ay simbolo ng ating pag-abot sa mga bituin. Ang Space Shuttle program ay isang programa ng NASA kung saan gumamit sila ng spacecraft na pwedeng bumalik at magamit muli na tinatawag na Space Shuttle. Layunin nito na magdala ng mga astronaut, kagamitan, at satellite papunta sa kalawakan, at pagkatapos ay bumalik ng ligtas sa Earth, parang isang eroplano. Ang Space Shuttle program naman ang isa sa pinakamalaking proyekto sa kasaysayan ng space exploration. Tinatayang nagkakahalaga ito ng $209 billion kung i-a-adjust sa inflation. Bilyon-bilyon para sa isang reusable na spacecraft na pwedeng magdala ng tao at kargamento sa kalawakan. Mula 1981 hanggang 2011, naglunsad ang NASA ng mga shuttle tulad ng Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis, at Endeavour, na naglakbay milyon-milyong milya sa orbit ng Earth. Hindi lang ito simpleng paglipad, nagdala rin ito ng satellites, space probes, at nagbuo ng International Space Station. Ang Space Shuttle program ay nagpakita ng kakayahan ng tao na muling gamitin ang spacecraft, nagbukas ng pinto sa mas abot-kayang space missions, at naglatag ng pundasyon para sa mga hinaharap na misyon sa buwan at Mars. Sa bawat paglipad, pinatunayan ng shuttle program na ang limitasyon ng kalawakan ay pwede nating lampasan, at patuloy nitong inspirasyon ang sangkatauhan hanggang ngayon. Ang James Webb Space Telescope, o mas kilala bilang JWST, ang pinakamakapangyarihang teleskopyo na ginawa ng tao. Tinatayang gumastos ang sangkatauhan ng halos 10 bilyong dolyar para mabuo ang isang instrumentong kayang sumilip pabalik sa earliest stage of the universe. Inilunsad dito noong 2021, ang JWST ay hindi tulad ng Hubble. Sa halip na visible light, gumagamit ito ng infrared technology, kaya nitong makita ang mga unang bituin at galaxy na nabuo bilyong taon na ang nakalipas.
Dahil sa napakalaking salamin nito na may lapad na 6.5 metro, nagagawa ng JWST na pag-aralan ang mga exoplanet, alamin kung may tubig, ulap, o posibleng palatandaan ng buhay sa kanilang atmosphere. Hindi lang ito teleskopyo, ito ay time machine ng sangkatauhan na tumutulong sagutin ang pinakamalalaking tanong. Saan tayo nanggaling? Paano nagsimula ang universe? At nag-iisa ba talaga tayo? Ang James Webb Space Telescope ay patunay na kahit gaano kalayo ang mga bituin, kayang-kaya ng tao na abutin ang kaalaman tungkol sa kanila. Ang Large Hadron Collider, o mas kilala bilang LHC, ay ang pinakamalaki at pinakamalakas na particle accelerator sa buong mundo. Matatagpuan ito sa CERN, sa hangganan ng Switzerland at France. Isa itong napakalaking pabilog na tunnel na may habang humigit kumulang 27 kilometro at nakabaon ng halos 100 metro sa ilalim ng lupa. Sa loob nito, pinapabilis ang napakaliit na mga particle tulad ng proton, halos kasing bilis ng liwanag, at saka pinapabangga. Pero bakit nga ba ginagawa ito? Para pag-aralan ang pinaka-basic na bahagi ng matter at mas maunawaan kung paano nabuo ang universe pagkatapos ng Big Bang Theory. Ang Big Bang Theory ang pangunahing siyentipikong paliwanag kung paano nagsimula ang universe. Noong 2012, dito rin natuklasan ang Higgs boson na tinatawag na God particle, isang mahalagang discovery na tumutulong magpaliwanag kung bakit may bigat o mass ang mga bagay. Isang tuklas na nagbago sa modernong physics. Tinatayang umabot sa $10 hanggang $10 bilyong ang ginastos sa LHC, bilyon-bilyon, hindi para sa digmaan, kundi para sa kaalaman. Sa madaling salita, ang Large Hadron Collider ay hindi sandata at hindi rin mapanganib sa mundo. Ito ay isang scientific machine na ginagamit para unawain ang pinagmulan ng universo, ang matter, at ang mga batas ng kalikasan. Patunay ito na minsan, ang pinakamahal na proyekto ng tao ay hindi gusali o armas, kundi ang paghahanap ng sagot kung paano nagsimula ang lahat. Ang Manhattan Project ay isa sa pinakalihim at pinakamahal na proyekto sa kasaysayan ng sangkatauhan. Isa itong programa ng United States noong ikalawang digmaang pandaigdig na may layuning gumawa ng unang nuclear bomb sa mundo. Sinimulan ito noong 1942 at tinatayang gumastos ng humigit kumulang $30 bilyong kung i-adjust sa inflation. Libo-libong siyentipiko ang kasangkot dito, kabilang ang tanyag na physicist na si J. Robert Oppenheimer, na kilala bilang ama ng atomic bomb. Sa proyektong ito, unang nagtagumpay ang tao na kontrolin ang nuclear fission, ang proseso kung saan nahahati ang atom at naglalabas ng napakalaking enerhiya. Ang resulta, ang unang atomic bombs na ginamit sa Hiroshima at Nagasaki noong 1945 na nagdulot ng napakalaking pagkawasak at pagkawala ng buhay. Ang Manhattan Project ay hindi lamang tungkol sa agham. Ito ay nagbukas ng nuclear age, binago ang takbo ng digmaan, at nag-iwan ng malalim na tanong tungkol sa moralidad, kapangyarihan, at responsibilidad ng tao. Isa itong paalala na ang kaalaman at teknolohiya ay maaaring maging pag-asa o panganib, depende sa kung paano ito gagamitin. Ang Mars Perseverance rover mission ay isa sa pinakamahal at pinaka-advanced na misyon ng sangkatauhan sa Mars. Isa itong proyekto ng NASA na nagkakahalaga ng humigit kumulang $2.7 bilyong lahat para sagutin ang isang malaking tanong. Na kung may buhay ba noon sa Mars? Inilunsad noong 2020 at matagumpay na lumapag sa Jez Aero Crater noong 2021, ang Perseverance ay dinisenyo para maghanap ng bakas ng sinaunang microbial life. Ang lugar na ito ay dating lawa at delta, kung saan posibleng may tubig at buhay milyon-milyong taon na ang nakalipas. Bukod sa pag-aaral ng mga bato at lupa, ang Perseverance ay kumokolekta at nag-iimbak ng samples na balang araw ay ibabalik sa Earth para masusing pag-aralan ng mga siyentipiko. May dala rin itong mga eksperimento para sa hinaharap ng tao sa kalawakan. Tulad ng MOXIE, isang device na kayang gumawa ng oxygen mula sa atmosphere ng Mars. Isang mahalagang hakbang para sa mga future human mission sa Mars. Ang Mars Perseverance rover ay hindi lang isang robot.
Ito ay simbolo ng pagtitiyaga, siyensya, at pangarap ng sangkatauhan na balang araw ay makalakad sa ibang planeta. Isang misyon na hindi lang tumitingin sa Mars, kundi sa hinaharap ng tao sa kalawakan. Ang Hubble Space Telescope ay isa sa pinakaimportanteng imbensyon sa kasaysayan ng astronomiya. Isa itong space telescope ng NASA at ESA na inilunsad noong 1990 at hanggang ngayon ay patuloy pa ring nagbibigay ng kamanghamanghang larawan ng universo. Tinatayang umabot sa $16 bilyong ang kabuoang gastos nito, kabilang ang mga space shuttle missions na nag-ayos at nag-upgrade sa Hubble habang nasa orbit. Sa kabila ng mga unang problema, naging isa ito sa pinakamatagumpay na proyekto sa kalawakan. Sa loob ng mahigit 30 taon, tinulungan tayo ng Hubble na makita ang malalayong galaxy, nebula, black holes, at pagsilang ng mga bituin. Dahil dito, mas naunawaan natin ang edad ng universe, ang bilis ng paglawak nito, at ang ating lugar sa cosmos. Hindi tulad ng mga teleskopyo sa lupa, ang Hubble ay nasa labas ng atmosphere ng Earth, kaya nakakakuha ito ng napakalinaw na imahe na hindi naaapektuhan ng ulap o polusyon. Ang Hubble Space Telescope ay hindi lang isang teleskopyo. Ito ay mata ng sangkatauhan sa kalawakan na nagbigay inspirasyon sa milyon-milyong tao at naglatag ng daan para sa mga susunod na misyon tulad ng James Webb Space Telescope. Isang paalala na minsan, ang pinakamalaking tuklas ay nagsisimula sa isang sulyap sa mga bituin.